Hello guys, good morning! Ako nga pala, lady farmer ng Naga City, South Korea. Isa po akong seasonal farmer sa San Luis, Pampanga. Samahan niyo nga po pala ako magbalot ng peras. Bali nakikita niyo po yung mga nasa best ko na mga plastic. 110 pieces po siya kada isang rubber. Per kota po ang laban dito sa peras. Nakita nyo ang tamang pag-plastic. Ganito po dapat ang plastic bago nyo siya ilagay sa mismong bunga ng peras. Para kapag nilapat mo na siya sa mismong bunga, hindi ka mahirapan mag-lock. Nakita nyo yung magkabilang dulo, lalapat nyo siya sa gitna. Para kapag nilagyan nyo na siya ng pin, hindi kayo mahirapan mag-lock. Para ma-secure din yung pinakabunga ng peras sa hangin o kaya sa anumang klase ng insekto na pwedeng dumapo sa peras. Napakahirap po ng sitwasyon kapag yung peras nasa mismong ibabaw ng sanga. Kasi hindi siya ganun kadaling ibalot, lalo na kung maraming mga dahon. Hindi po kasi pwedeng isama yung mismong dahon ng pera sa loob ng plastic, kasi baka masira. Tingnan lang po ang tamang pagbalot ng bunga ng pera. As a seasonal farm worker, hindi biro ang pagtatrabaho sa farm. Pero, at sa mga nagtatanong, paano po kami nakarating dito sa Naga City, South Korea? Government to government po ang pag-process ng mga papel namin. Bali, ang visa po namin dito is 8 months. Pagkatapos po ng 8 months, uuwi po kami ng Pilipinas. And then, nasa employer po namin kung pababalikin pa po na kami ulit dito. Kung gusto niyo po malaman ng buong detalye saan makakarating dito sa South Korea as a seasonal farm worker, magtanong po kayo sa inyong mismong municipality kung meron pong ganitong program. Malaki din po ang kita ng seasonal farm worker para ka rin pong nag-EPS. Kaya lang, ang pagkakaiba lang nila, 8 months lang po ang kontrata kapag seasonal. Pero kapag EPS, matagal po yung year na itatagal mo dito. Tsagaan lang po para makaipon para sa pamilya. Hanggang dito na lang guys. Thank you.